Matinding bakbakan ito mga kababayan dahil si Martin Romualdez o Martin Romualdez ay nautakan si Boying Remulla. Magkakampi lang naman sila dati, ngayon banata na ho sila mga kababayan. Sino nga ba talaga ang tunay na kurakot mga kabayan? Mukhang ituturo na ang totoong mastermind. Sino nga ba ang totoong mastermind? Alam naman ho natin kung sino ang totoong mastermind. Eto mga kababayan, panoorin ho natin ang explanation commentary ni General Macanas. Ang strategy o legal maneuver ni Martin Romualdez laban kay Boying Remulla. Martin Romualdez seeks Ombudsman Remulla's inhibition over flood probe. 81st District Representative and former Speaker Martin Romualdez has urged the Office of the Ombudsman to recuse from the flood control investigation. His lawyers warning of effective prejudgment ahead of the probe. In a formal motion, former Speaker's legal team cited public statements by Ombudsman Jesus Crispin Remulla and other officials on possible plunder charges ahead of the formal complaint, including remarks branding Romualdez a master plunderer. His lawyer said the statements signal a predetermined outcome, making any investigation a mere formality that violates due process. Agree ako dito Nauuna yung salita ng ombudsman bago yung actual na ginagawa. Totoo yan mga kababayan. Ang ginagawa nitong ombudsman na ito, puro lang salita. Wala ho tayong nakikitang pagsalita, gawa agad. Puro agad salita, kabayan. Ba? Agree ako dito. Pero ng prejudgment ka agad Ito, basahin natin itong, anong tawag nito? Letter? Office of the Ombudsman. Dear Ombudsman Remulla. So, official letter ng mga abogado ni Martin Romualdez na hinihiling nila na wag nang makialam ang ombudsman mismo sa pag-iimbestiga sa flood control mess. Mahaba-habang letter ito. Yan nga mga kababayan. So, sino nga ba talaga ang totoong mastermind ho dito? Sabi ni Romualdez, wag na makialam itong si ombudsman. Nako, ang gagawin na lamang nila dyan ay magtablahan na ho sila. Pare-parehas lang naman silang buhaya. Pages. Papaliwanag ang mga abogado na bakit nauunang nagsasalita ang ombudsman? Tinawag pa siya na master. Hindi. In fairness naman, yung master plunderer, nagsalita yung assistant ombudsman si Nico Clabano. Kaya lang, same man lang yan. Kaya ang tagapagsalita ni Boying Remulla, si Nico Clabano. Tinawag na. Kailan ba yun? Ang announcement ni Boying Remulla is sasampahan nila ng plunder si Romualdez at saka si Escudero by May. Yun ang announcement niya Dapat sana hindi. Talagang agree ako dito sa observation ng mga abogado. Dapat maingat ang ombudsman. Huwag siyang salita ng salita sa media. Ina-announce niya yung gagawin niya kasi nga ang perception doon is bias na siya. Tama. Akala ko nung initan ng investigasyon yung kaso ni late Percy Lapid na nasasangkot si DG Bantag, ganyan din ang style ni DOJ Secretary Boying Remulla. Ibig sabihin lang nito mga kababayan, talagang napakadaldal nitong si Boying Remulla. Dapat ang ombudsman ay fair ho.
Patas ho mga kababayan, pero ang ginagawa ni Remulla, nilalagay niya kung ano yung mali, ginagawa niyang tama para lang masiyahan ang kanyang amo na si Bongbong Marcos Jr. Hilig sa press conference, nagsasabi na siya kung anong sinasabi, na to a point, tinawag siya ng mga abogado, sina Atty. Balisong at iba pang abogado, tinawag nila si Boyeng Remulla na 3-in-1. Ano yung 3-in-1? Siya ang investigador, siya ang prosecutor, siya na rin ang judge. Mahilig talaga sa media. Oh, Baka naman may pinaplano mga kababayan. Kaya't gusto na lagi ho siya nakaharap sa media. Mukhang may plano itong si Boyeng mga kababayan na tumakbo para sa isang political na upuan. Nako po mga kababayan. anong buwan ba yun? October or November last year? Nung nag-media scoop na naman siya na meron ng warrant of arrest laban kay Bato de la Rosa galing sa ICC. Nauna na naman siya. So hanggang ngayon, after how many months? October, November na lang tayo magsimula. November, December, January, February, March, April. Magsi 6 months na, wala pa man yung warrant of arrest. Tuloy nagtago si Bato. Sa tingin ko dito mga kababayan, itong patungkol sa arrest warrant ni Senator Bato, sa tingin ko merong katotohanan nito kasi ito yung gagamitin nila mga kababayan para madala si Senator Bato sa Hague katulad ng ginawa nila kay Pangulong Duterte. Bakit ganon? Nawawala yung element of surprise. Pareha silang kapatid. Talagang magkapatid nga. Ito naman si Secretary John Vic Remulla. Ang dami na rin niyang mga ganyang inuunang announcement. Example, ito kay Saldico. 3 weeks lang, makakabalik na dito si Saldico. Pero ang totoo pala mga kababayan, hindi pala nila nahuli, hindi pala na-aresto itong si Saldico. Ngayon, paano papapabalikin, no? Itong si Saldico within 3 weeks. Hindi pa nga nila nahuhuli mga kababayan. Makakabalik na. Ayun pala, hindi naman na-aresto, hindi naman na-detine. Paano yun may babalik sa Pilipinas? Ano pa? Meron pa yun. Kalimutan ko na yung mga yung sinasabi niya na brina-bribe daw silang magkapatid ng billion-billion. Hindi naman nila masabi. Mabulgar kung sino yung mga nambra-bribe sa kanila. Yan na naman, yan yung sinasabi mga kababayan na gagawa sila ng paraan para bumango yung kanilang pangalan. Yung katotohanan, yung sinasabi nilang bribe, yan ay gawa-gawang kwento lamang nito magkapatid na Remulla. Mahilig talaga sa release o press conference itong magkapatid. But anyway, kanya-kanyang style talaga yan. So, request ng abogado na mag-inhibit. Sa tingin nyo, pagbibigyan? No way. Suntok sa buwan ito. Isang ombudsman eh. Bakit siya mag-inhibit? No way. Kaya, ano rin ito? I don't know kung ano ang intention ng mga, kung ang paniniwala ng mga abogado is pagbibigyan sila ng ombudsman, no way. Palagi ko, parang race back lang nila ito. Parang babala na huwag kang salita ng salita. Tama. Tumahimik ka lang muna, huwag mong pinangungunahan ng investigasyon. So yan nga mga kababayan, ang naging komento opinion ni General Macanas, no? Ay, ang gawin na lang ho nitong mga buwayang ito mga kababayan, sige, banatan sila ng banatan. Ang matitira sa kanila, halimbawa mga kababayan, nanalo itong si Boyeng, yun na lang yung
magiging kalaban ho ng mga Duterte supporters. Bumagsak na yung isa eh. Ngayon, kung sino sa kanila, malay natin, manalo si Martin Romualdez, yun yung magiging matindi ho nating kalaban. Pero pipitsugin pa rin yun para sa mga Duterte supporters. Ngayon, sana talaga ang hinihiling natin bago matapos ang 2028 ay malaman na kung sino ang tunay na mastermind dito sa matinding corruption na nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Ngayong Mayo 1, parang merong atang announcement mga kababayan, mas matindi daw ang mangyayari. Baka mas matindi pa doon September 21 mga kababayan, na kung saan ay matindi ho nangyari sa bahagi ng Menjola. So hindi natin alam. No? Kasi merong nagsabi, si Attorney Respecio, parang nag-announce na ho siya na talagang matindi ho ang mangyayari. Sabi niya, abangan na lamang ho natin mga kababayan kung ano yung posibleng mangyari. Yan lamang mga kababayan at tuloy-tuloy ho tayo hanggang sa 2028. 2028, Duterte tayo.